Inakala pala ni Milam na naglalaro lamang sila nang hindi siya kasama kaya napahinto siya sa Tempest, ngunit sinabi ni Veldora na komplikado at marangal ang kanilang ginagawa na tila pinagmukha ng Storm Dragon na hindi ito pwede sa isang isip bata na katulad ni Milam. Nagsalita naman si Rimuru na kaya siya nagplano ng festival ay dahil sa liham na ibinigay ni Milam, kaya masayang-masaya ang Demon Lord nang malaman na hindi pala binaliwala ni Rimuru ang kanyang sulat. Okay na sana ang lahat, ngunit nang malaman ni Milam na sa Tempest na pala nakatira ang diwata ay lumala na naman ang sitwasyon, kaya nainggit naman ang isa at gusto ring manirahan sa Tempest, ngunit pinagmukha ni Ramirez na meron siyang trabaho rito na hindi katulad ni Milam na isang bisita, at ang malala pa rito ay sinabihan niyang nagdudulot lamang ng gulo ang Demon Lord na ikinainis lalo ni Milam. Natigil na lamang ang dalawa nang dumating si Shuna dahil kung hindi ay hindi sila makakatikim ng matatamis na kanyang dala. Pagkatapos nilang kumain ay sinabi ni Milam na bigyan rin siya ni Rimuru ng trabaho, ngunit napag-alaman ng Haring Slime na tumakas lamang si Milam sa kanyang mga tauhan na hindi naman malaking problema kay Rimuru dahil hindi naman siya ang masisigawan. Gusto ni Rimuru na manghuli si Milam ng mga dragon na hindi naman imposible para sa Demon Lord dahil nagawa niyang mahuli ang 4 na dragon na pinakawalan sa dungeon. Nagsimula na ring lumabas ang mga halimaw sa loob ng dungeon dahil sa magicules ni Veldora, at naging maayos rin ang paglagay ng mga bitag na kaagad sinubukan ni Milam, ngunit kahit ang isa sa mga ito ay hindi gumana sa kanya kaya hindi maipaliwanag ang itsura ng diwata sa kanyang ginawang bitag. Sa bayan ay masayang dumating ang grupo ni Meyer Miles at makikita sa paligid ang patuloy na paghahanda sa festival, ngunit kahit wala pang okasyon ay dumarami na kaagad ang pumupunta at lumalabas ng Tempest. Namangha si Meyer Miles nang makita ang arena dahil malapit na itong matapos, ngunit hindi pala ito ang huling magpapanganga sa kanya kundi sa isang bahay na pinagdalhan ni Rimuru sa kanya dahil sa napakagandang design at eleganteng kagamitan na kinumpara niyang mas magarbo sa marangyang tuluyan ng Engrasya. Pinasalamatan ni Rimuru si Gobuman sa pagbabantay kay Meyer Miles at itinanong kung nagkaroon ba sila ng problema papunta sa Tempest na sinagot naman ito na oo, ngunit narinig ito ng merchant at nagpasalamat kay Rimuru sa pagpapadala kay Gobuman kaya nakaligtas sila sa kakaibang mga halimaw sa daan na pinaghinalaan niyang kagagawan ni Viscount na si Kazak, kaya dahil dito ay inutusan ni Rimuru si Gobuman na patuloy bantayan ang merchant. Nang mabalot ng katahimikan ng bayan ay naiisip ni Rimuru na oras na para ipatupad ang depensa sa highway dahil protektado na rin ng barrier ni Shuna ang bayan, at pagsapit ng umaga ay pinulong ni Rimuru ang mga executives para malaman ang progress ng mga proyekto, ngunit bago ito ay ikinonsulta muna ni Shuna at Regard kay Rimuru ang patungkol sa mga kinatawan ng mga tribo ng Jura Forest na nagtipon sa bayan para ipagdiwang ang kanyang pagiging Demon Lord, o hindi naman kaya ay alamin ang kanyang kapangyarihan dahil ayon sa Prime Minister ay layunin ng mga ito na ipangako ang kanilang katapatan at makuha ang protection ni Rimuru, depende kung makikita nilang sapat ang kapangyarihan ng bagong Demon Lord, at kung hindi ay kakalabanin umano siya ng mga ito at magsasagawa ng pag-aalsa dahil hanggang ngayon umano ay protektado pa rin ni Veldora ang Jura Forest. Nagkaroon si Shuna ng idea para malutas ang problema, at ito ay ang pagdaos ng audience ceremony, kaya makikita sa mukha ng ruler na hindi ito masaya, ngunit kabaligtaran naman ito ng kanyang mga executives. Naisip na lamang ni Rimuru na hindi lamang siya ang naghihirap ngayon dahil kailangan ring pangasiwaan ni Diablo at Hakuro ang coronation sa pagiging hari ni Yum sa Falmouth na malapit nang magbago ang pangalan bilang bagong bansa, kaya nagkaroon na lamang ng motibasyon ang ruler. Nag-umpisa na ang audience ceremony at present sa lugar ang mga elite force ng Tempest kasama ang mga executives, kaya sa una ay nahiya pa si Rimuru sa dami ng mga gustong makausap siya. Sa hudyat ng Prime Minister ay unang umakyat ang leader ng mga lizardmen na si Abiru at nagbigay pugay sa kanilang ruler. Sinabi ni Rimuru na hindi na kailangan ng pormalidad dahil iisang federation lamang sila, ngunit nag-insist si Abiru na hindi ito ganun kasimple, kaya pinaalam ni Rimuru na ang kanyang anak na si Gabiru ay nagsusumikap sa ilalim ng kanyang pamumuno na siyang bahagi ng Department of Development, kaya nakaramdam rin ng pagiging proud ang leader ng lizardmen sa kanyang anak. Palubog na ang araw at ang huling grupo na nag-aantay para makausap si Rimuru ay ang mga Dryad na mayroong mahalagang bagay na hihilingin, at ito ay ang pagsilbi nila kay Ramirez na para sa kanila ay isang perpektong master, kaya pinayagan ni Rimuru ang kanilang kahilingan at ilipat sila sa Labyrinth, at pagkatapos ay kinumpirma ni Rimuru na ang Labyrinth ay nasa loob ng pamumuno ng diwata na labas na ng kanyang jurisdiction kahit matatagpuan ito sa Jura Forest. Lumipat na rin sa Labyrinth ang mga Dryad na pinamumunuan ng kanilang master, kaya gusto nilang bayaran si Rimuru para dito, ngunit hiniling lamang ng Haring Slime na tulungan si Ramirez na pamahalaan ang Labyrinth na masaya namang tinanggap ng mga Dryad.
Sa pangalawang araw ng audience ceremony ay dumating ang dalawang grupo ng mga aroganteng halimaw na nagtatalo at tila walang respeto sa mga executives at lalong-lalo na sa harap ng Demon Lord dahil ang bawat isa sa kanila ay gustong mapili para maipakita kay Rimuru na karapat-dapat silang mapili. Napagtanto naman ni Rimuru na sila ang pinakamahusay na makikita sa Jura Forest kapag purong kakayahan sa pakikipaglaban ang usapan at ikinumpara sa Greek mythology ang dalawa bilang Minotaur kaya naisip ni Rimuru na maaaring maging boss ang dalawa sa dungeon ngunit sa ngayon ay naramdaman ni Rimuru na gusto lamang siyang gamitin ng mga ito para lipulin ang kabilang panig kaya ipinaramdam ni Rimuru ang kanyang Demon Lord Haki para kahit konti ay magiging mapagkumbaba ang dalawa ngunit hindi ito nangyari dahil tila hindi nila napansin ang ginawa ni Rimuru. Ilang sandali lamang ay puwersahang winasak ang barrier na ginawa ni Shuna sa bayan kaya naging alerto ang mga executives dahil sa naramdamang napakalaking alon ng enerhiya kaya ang dalawang halimaw na hindi naramdaman ang Demon Lord Haki ni Rimuru ay namutla na lamang kaya napatanong na lamang ang Oxhead kung inatake ba si Rimuru ng ibang Demon Lord. Pumunta kaagad si Rimuru at mga executive sa lugar at sa paligid ay makikita ang mga nakahandusay na security force ng Tempest. Tatlong hindi pa kilalang mga individual ang salarin at kaya nila ito ginawa ay dahil sila dapat umano ang pumatay kay Clayman at agawin ang kanyang titulo bilang Demon Lord ngunit naunahan sila ni Rimuru kaya galit na galit ang mga ito ngunit kahit napakalakas nila ay wala namang namatay sa security force dahil ayaw ng tatlo na pumatay ng walang dahilan. Nagkatinginan si Benny at Shien na tila isang usapang napagkasunduan na si Shien na ang humarap sa hindi imbitadong bisita kaya dito nakilala ng pinakamatanda sa tatlo na siya ang babaeng Kija na bumugbog kay Clayman na sinabi sa kanya ng kanyang ama kaya excited itong makalaban si Shien. Narinig ni Rimuru ang tawagan ng tatlo kaya nalaman niyang magkakapatid sila at base sa kanilang antas ng enerhiya ay katumbas nito ang pre-awakened na si Clayman kaya nakakatiyak si Rimuru na ang kanilang ama ay isang Demon Lord. Nagsalita si Shien na busy si Rimuru sa kanyang audience ceremony kaya haharapin niya ang tatlo ng sabay-sabay na ikinagulat ni Rimuru dahil para sa Haring Slime ay walang ingat si Shien na harapin ang tatlo na mas malakas pa umano sa kanya kaya hiningi niya ang tulong ng kanyang kanang kamay ngunit sinabi lamang ni Benny na hayaan lamang si Shien dahil mas angkop umano si Shien na magpigil kumpara sa kanya kaya wala ng choice si Rimuru at dinala ang tatlo sa bagong arena. Tulad ng sinabi ni Shien ay haharapin niya ang tatlo ng mag-isa na tiwala sa kanyang kakayahan para maipakita na hindi lamang ang antas ng enerhiya ang magpapasya sa kahihinatnan ng labanan. Kaagad umatake ang matabang lalaki ngunit walang kahirap-hirap lamang itong kinounter ni Shien hanggang nagpalitan sila ng mga atake ngunit nagawang matalo ng babae ang mataba gamit ang purong lakas lamang at itinapon sa gilid ng arena kaya naging hudyat ito para sabay na pumasok ang dalawa ngunit ginawa lamang itong punching bag ng Oni kaya gulat na gulat si Rimuru sa kanyang nakita. Gustong makakuha ng kasagutan si Rimuru kay Benny patungkol sa ipinapakita ni Shien ngunit ang akala ng Defense Minister ay ang itinutukoy ni Rimuru ay ang pagiging mahusay ng babae sa pagpipigil ngunit ang tinutukoy pala ni Rimuru ay bakit sobrang lakas na umano ni Shien. Sa huli ay pinagsabihan ni Rimuru ang tatlo at pagkatapos ay napagtanto ng panganay na mas malakas umano si Shien kumpara sa kwento ng kanyang ama kaya sa hindi malamang dahilan ay naging excited ang tatlo dahil ang ibig sabihin nito ay mas malakas umano ang Demon Lord na si Rimuru. Napag-alaman rin ni Rimuru na mga anak pala ito ni Daggroel at nagpakilala ang bawat isa na siyang ikinagulat ni Rimuru kaya tinanong niya kung okay lamang na ibunyag nila ang kanilang pagkakakilanlan na sinagot naman ng panganay na okay lamang dahil inutusan rin naman umano sila ng kanilang ama na magsanay sa ilalim ng pamumuno ni Rimuru ngunit ang totoo ay nagdulot sila ng kaguluhan sa kanilang tahanan na ikinagalit ng kanilang ama kaya pinalaya sila na ikinadismaya naman ni Rimuru nang marinig ito dahil tila ipinipilit ng Demon Lord na si Daggroel ang kanyang masasakit sa ulong mga anak. Tinanggap na lamang ni Rimuru ang tatlo ngunit magsasanay sila sa ilalim ng pamumuno ni Shien na ikinagalak naman kaagad ng babae nang marinig ang utos na ito ni Rimuru at pagkatapos na maamong tinanggap ng tatlo ang kanilang superior ay bumalik na rin kaagad si Rimuru ngunit pagbalik niya ay nagtaka ito dahil nagsiluhuran na lamang ang dalawang mayayabang kanina dahil nakita pala nila ang naganap na paglalaban ng isa sa mga executive sa tatlong anak ng Demon Lord. Pagkatapos ng nangyari ay naging maayos na rin ang mga sumunod na kaganapan hanggang sa nakaharap ni Rimuru ang grupo ng mga elves na may lifespan ng 5 hanggang 800 taon kaya nang makita ni Rimuru ang elder na nakaluhod sa kanyang harapan ay tila napakabata nito para sa kanilang edad. Dito na nagsalita ang elder at ipinaalam ang kanilang karangalan kasama ang pagpunta nila para ipagdiwang at ialay ang kanilang taus-pusong pasasalamat na siyang ipinagtaka ni Rimuru dahil unang pagkakataon pa lamang nilang magkita.
Dito na sinabi ng elder na dahil pala patungkol sa mga Gozes at Mezes ang kanilang pasasalamat dahil ang dalawang tribo umano ay nasa digmaan sa loob ng daang taon kaya ang kagubatan kung saan sila nakatira ay napinsala kaya maging mga halimaw at mga hayop sa kagubatan ay lumisan maging ang mga prutas at gulay ay nagkamatay bago pa man ma-harvest kaya ang ilan umano sa kanila ay nagpasyang magtrabaho sa Dwargan. Pinaalam rin ng elder na kahit may napakalawak na lupain ang Jura Forest ay nahihirapan pa rin silang maghanap rito ng tirahan dahil sa digmaan ng dalawang tribo kaya naisipan umano nilang umapila kay Rimuru na gawan ng paraan ang mga mararahas na halimaw ngunit bago pa man umano nila magawa ito ay naibigay na kaagad ni Rimuru ang kanyang hatol sa dalawang grupo kaya ang kailangan lamang nilang mga elves ngayon ay ang ligtas na lugar na malilipatan. Naisip kaagad ni Rimuru ang labyrinth na siyang bagong tirahan ng mga Dryad kaya tinanong ni Rimuru kung ilan ang bilang nilang mga elves at sinagot naman ng elder na nasa humigit kumulang sa 300 na siyang sakto sa iniisip ni Rimuru kaya nagpasalamat ng buong puso ang elder sa kabutihang loob ng kanilang ruler. Bilang kapalit ay hiniling ni Rimuru na gumawa sila ng trabaho sa kanya na masaya namang tinanggap ng elder dahil kung ang kanilang kapangyarihan umano ay makakatulong sa kanilang Panginoon ay wala nang makakapagpasaya pa sa kanila kaya ngayon ay inaasahan na lamang ng elder na bumalik sa kanila ang mga hindi pa nakakabalik nilang kauri dahil ang ilan sa kanila ay umalis para magtrabaho ngunit hindi na bumalik. Para sa elder ay hindi niya lubos maisip na iiwan ng iba niyang kauri ang kanilang sariling bayan kaya naalala na lamang ni Rimuru ang sinabi sa kanya ni Meyer Miles patungkol sa mga elf slaves at kaagad inutusan ng head ng intelligence na imbestigahan ang Viscount na si Kazak sa Blue Moon. Dumating na ang huli at pangatlong araw ng audience ceremony at ito ang araw na magkasabay dumating si Diablo at si Geld na may kanya-kanyang gawaing tinapos at gaya ng dati ay puro papuri ang unang sinasabi ni Diablo kay Rimuru dahil ganun ito mahumaling kay Rimuru na pinili niya bilang master ngunit kahit gustong marinig ni Rimuru ang ulat patungkol sa Falmouth ay ipinagpaliban niya muna ito dahil na rin ang kanyang magiging kaharap ngayong araw na sa tingin niya ang pinakamahirap na dumalo sa audience ceremony dahil ito lang naman ang sinasamba bilang Diyos ng kabundukan na ang tinatawag na Tengu. Sa tulong ni Raphael ay nalaman ni Rimuru na ang mga Tengu ay hindi isang lahi kundi isang kaso na katulad sa specimen ni Ranga na kung saan ang isang anghel ay nagkatawang tao sa isang individual na kapag nag-spawns ay maramihan katulad ng wolves. Si Mamiji ay anak ng elder ng mga Tengu na siya ring kumatawan para dito. Bago ang pangyayaring ito ay pinuntahan muna ni Benny kasama si Sofia at ilang mga tauhan ang Kasha Mountains isang buwan na ang nakakalipas bilang envoy ni Rimuru para sa pahintulot sa paggawa ng highway papunta sa Sarion. Narating nila ang pinakatuktok ng bundok at nakita ang isang tila daanan na walang mapupuntahan at ilang sandali lamang ay pinahinto sila ng nagbabantay na Tengu at base sa isang tingin lamang ay napagtanto ni Benny na highly trained ang kanilang kaharap sa martial arts. Nagsalita ang Tengu na kapag lumagpas pa sila rito ay makikita na ang kanilang hidden village kaya tinanong niya kung bakit sila naririto na sinagot naman ng Oni na dahil kay Rimuru, dalawa lamang ang pinayagang pumasok kaya naiwan ang ilang mga tauhan ng defense minister at pagpasok nila ay ikinamangha ng kanilang mga mata ang nakita dahil isang napakagandang village ang bumungad sa kanila at kanilang napagtanto na nasa ibang dimension pala ang village kaya walang sino man ang makakahanap rito. Dinala ang dalawa sa isang bahay na pagmamay-ari ng elder ngunit isang batang Tengu ang humarap sa kanila ngunit dahil sa presensya nito ay naka-high alert ang defense minister dahil kanyang nalaman na ang lakas ng kanyang kaharap ay maaaring katumbas umano ni Carrion o higit pa. Inalam ng batang Tengu ang nais ng kanilang mga bisita kaya dito ay sinabi ni Benny na wala silang intensyong angkinin ang kanilang lupain tulad ng kanilang hinala at ang gusto lamang nila kaya sila narito ay ang pahintulot na maghukay ng isang butas sa bundok para madaanan patungo sa kabila. Wala namang problema para sa mga Tengu na gawing daanan ang bundok ngunit ibang usapan na kapag gagawa ng butas ang itinuturing nilang sagrado na nagdulot ng pagkabahala sa mga Tengu, pinaalam ng batang Tengu na wala silang pakialam sa kung ano paman hanggat wala ring nakikialam sa kanila kasama ang magbulag-bulagan na ang tinutukoy ay si Albus at sinabihan na isang mabahong ahas ngunit para sa kanila ay isang pangungutya ang paggawa ng butas sa kanilang bundok kaya naging mainit ang sumunod na nangyari dahil hindi rin mapapalampas ni Albus ang sinabi sa kanya. Pinigilan pa ni Benny si Albus ngunit ginamit na nito ang kanyang skill sa batang Tengu ngunit wala itong epekto kaya sumunod na umatake ang babae at sa una ay nasalag naman ito ni Albus ngunit ang sumunod ay tumama sa kanyang sikmura kaya napatalsik siya sa labas ng pamamahay. Ininsulto ni Mamiji si Albus na ang tatlong Biscuiteers ay puro salita lamang dahil sa kanyang ipinakita ngunit sinabi ni Albus na hindi niya pa ito pinipuwersa dahil narito sila para makipag-negotiate.
Parehas lamang na nagpipigil ang dalawa dahil ayaw rin naman ni Momiji na mapatay niya si Albus na isang envoy at pagkatapos nito ay umatake si Momiji ngunit bago pa man magkasalubong ang kanilang atake ay pinigilan ito ni Benny nang walang kahirap-hirap at humingi ng pasensya sa batang Tengu dahil sa kanyang salita ngunit kanyang pinaalam na ayaw niyang mamatay si Albus. Dahil dito ay tinanong ni Albus kay Benny kung inakala niyang matatalo siya kaya sinagot siya ng Oni na oo dahil kung hindi siya nakialam ay mahahati umano sa kalahati si Albus. Nag-react naman dito si Momiji dahil sinabi niyang nagpigil umano siya ngunit sinabi ni Benny sa kanya na nabigo niyang kontrolin ng maayos ang kanyang aura dahil masyado siyang naglagay ng sobrang lakas rito kaya nanlungo ang dalawa sa kanilang narinig. Lumabas ang ina ni Momiji na si Kaide at pinagalitan ang kanyang anak kaya nag-alala si Benny sa kalagayan ni Kaide. Nakangiting sinabi ng elder na wag na itong alalahanin ng binata at itinuon ang topic sa ipinakitang swordplay ni Benny na hairstyle kaya sa una ay nagtaka ang Oni kung bakit ito alam ng elder ngunit sa huli ay kanyang naalala na ang style ng atake ni Momiji ay kahawig ng kanyang sword style. Kinumpirma ni Kaide ang hinala ni Benny na siya rin ay pinag-aralan ang tinatawag na haze mula sa kanyang master na si Araki Byakuya at dito nagsimula ang kanyang kwento mahigit daang taon na ang lumipas. Nanatili si Kaide sa village ng mga ogre para ma-improve pa lalo ang kanyang skills sa espada at ang kanyang master na si Byakuya ay merong apo na kasabay niyang nagsasanay na isa umanong ipinanganak na henyo pagdating sa espada. Nakwento rin ng elder na nasasaktan ang kanyang master dahil hindi niya mabigyan ng pangalan ang kanyang apo dahil isang tao lamang ang kanyang master kaya maaring mamatay ito kapag pinangalanan niya ang isang halimaw. Nang mamatay si Byakuya dahil sa katandaan ay naiwan niya ang kanyang apo na gumawa ng sarili niyang pangalan bilang isang bihasang sword ogre kaya nabighani si Kaide sa skills nito pagdating sa espada. Nagkaroon ng idea si Benny kung sino ang tinutukoy ng elder kaya tinanong niya kung ito si Hakuro kaya nalaman ni Keida na meron na pala itong pangalan ngunit mas natuwa siya nang marinig na buhay pa ito hanggang ngayon. Napatanong na lamang si Benny sa kanyang isip kung alam ba ito ni Hakuro habang patuloy na nagsalita ang elder na makakapagpahinga na siya ng may kaginhawaan ngayon dahil si Benny na ipinalaking mabuting binata ng kanyang lover ay ang magiging groom umano ng kanyang anak. Dagdag pa ni Kaide na kung tatanggapin ni Benny na maging asawa ang kanyang anak ay tatanggapin nitong lahat ang kahilingan na kanyang ipinunta rito at dagdag pa ng elder na handa rin siyang sumumpa ng katapatan kay Rimuro. Hindi pa tuluyang sumang-ayon si Momiji sa biglaang desisyon ng kanyang ina dahil gusto niyang makuha muna nito ang puso ni Benny katulad ng palaging sinasabi sa kanya ng kanyang ina. Bago umalis ay humingi muna ng paumanhin si Benimaru dahil hindi siya kaagad makakasagot sa offer ni Kaide ngunit naiintindihan naman siya nito at binigyan ng sapat na oras ang binata para ito'y pag-isipan. Sinabi ng elder na nais niya lamang bumuo ng kanais-nais na relasyon sa pagitan ng mga Tengu at Rimuru. Ibinunyag ni Kaide na hindi na siya magtatagal kaya hindi inaasahan ni Albus na dumaranas pala ng matinding karamdaman ng elder ngunit kinurek siya ni Benny na hindi ito sakit bagkus ito umano ay resulta ng pagkawala sa halos lahat ng kanyang magicules dahil sa pagsilang kay Momiji at pagbibigay rito ng pangalan 15 taon na ang nakakalipas. Napasabi sa isip si Kaide na si Benny ang huling pag-asa na ipinadala ng kanyang minamahal at umaasa ang elder na makakatulong ang binata para sa wala pang karanasan nilang anak ngunit kung tatanggihan man ni Benny ang kanyang offer ay dapat niya rin itong tanggapin at pagkatapos nito ay naghinala si Kaide na nasa pamumuno rin ng Demon Lord ang kanyang minamahal na inakala niyang mauuna munang mamamatay bago siya. Sa paghaharap ng mga Tengu at ni Rimuru ay sinabi ni Momiji na kinikilala nila si Rimuru bilang ruler ng kagubatan at inaasahang maging mabuting kapitbahay ngunit pinaalam ng batang Tengu na hindi nila papayag ang manghimasok si Rimuru sa kanila kaya hindi nagustuhan ni Shien ang kanyang pananalita ngunit nagawa niya rin namang mapakalma ang sarili. Kahit medyo matapang ang pagbibigay ng mensahe ng batang Tengu ay napansin ni Rimuru na nanginginig si Momiji kaya nalaman kaagad ni Rimuru na kinakabahan ang babae. Nagsalita si Rimuro na naiintindihan niya ang kanilang kahilingan at tinanong ang kanyang kaharap kung kinilala rin nila ang karapatan ng mga High Orcs na lumipat sa kabundukan kaya sinagot rin siya ni Momiji na oo dahil hindi naman umano nila inaangkin ang pagpapala ng kabundukan, maging ang mga or na makikita sa kabundukan ay iniwan ni Momiji kay Rimuro ang pagpapasya at ang tanging nais lamang nila ay huwag silang pakialaman kaya napatanong si Rimuro sa kanyang isip kung ano ang inaalala ng batang Tengu at sinabi sa kanya na wala silang intensyong magsimula ng kaguluhan sa kanila ngunit hindi naniniwala rito si Momiji.
Nalaman ni Rimuru ang problema mula sa batang Tengo at ito ay ang paghihinala na nakikisama siya sa mapanlinlang umano na ibon na ang tinutukoy ay si Frey para makuha ang kanilang lupain kaya humingi muna ng oras si Rimuru para makipag-usap sa mga executives at dito ay kanilang napag-usapan na konektado ang Kasha Mountain sa lupain ng dating Demon Lord na si Frey kaya naghinala sila na nagkakaroon ng tunggalian dahil rito. Dahil kay Geld ay nalaman ni Rimuru na mahilig sa matataas na lugar si Frey na katulad sa tirahan ng mga Tengu. Hindi na rin nakatiis si Momiji at sinabing ang target ni Frey ay ang Saryon kaya gusto umano ni Frey na gawin silang mga tauhan bilang hakbang patungo sa kaharian ng mga elves dahil ang capital umano nito ay nasa mataas na lungsod sa ibabaw ng isang malaking sagradong puno. Dati pa man ay nasa hindi na magandang relasyon ang tatlo at pagkatapos ng sagupaan ng puwersa ni Rimuru laban kay Clayman ay nagsilbi si Carrion at Frey sa ilalim ng Demon Lord na si Milim para umusbong ang isang bagong superpower na hindi kayang labanan ng mga Tengu kaya ang mga nakakataas ay nagkaroon ng mainit na debate kung paano silang mga Tengu na magpatuloy hanggang sa bumisita ang Defense Minister ng Tempest at naisip ni Rimuru na maling hakbang na isama si Albus na isa sa tatlong Biscuiteers dahil sa tingin niya ay nagdulot ito ng pressure kay Momiji. Kinamusta ni Rimuru kay Geld si Frey at narinig ng lahat na masyadong nasiyahan ang dating Demon Lord sa plano ni Rimuru sa bagong capital base sa sinabi ni Geld kaya sinabi ni Rimuru na nawala na umano ito ng interes sa Saryon at Tengu Village kaya nanlumo na lamang si Momiji sa kanyang narinig dahil masyado siyang nag-overthink kaya sa huli ay napagkasundoan ng dalawang panig na tulungan ang bawat isa kung sakaling may mangyari at binigay ng isang Tengu ang sulat mula sa kanilang elder para kay Rimuru kaya binasa ito ni Shuna. Napansin nila na habang patuloy na binabasa ito ni Shuna ay lalong nakakatiyak sila na hindi ito para kay Rimuru hanggang sa nabanggit ang patungkol sa kung paano magagawa ng babae na mapaibig si Benny kaya inagaw ng nahihiyang si Momiji ang sulat at napagtanto na dalawa pala ang letter. Napagtanto ni Rimuru na para kay Hakuro ang isang sulat at tiyempong kakabalik lamang ng instructor galing Falmouth. Binasa ni Hakuro ang sulat kaya nalaman niyang gustong hilingin sa kanya ni Kaide na sanayin nito ang kanyang anak na ang kulang lamang sa kanya ay teknik. Nang malaman ni Momiji na si Hakuro ang kanyang ama ay naging emosyonal ito dahil ngayon niya pa lamang nakita ng personal si Hakuro. Binalaan rin ni Hakuro ang kanyang anak na hindi madali ang training na kanyang pagdadaanan at gusto niya bilang ama na mapagtagumpayan niya ito kasama ang pagkuha sa puso ni Benem Aro. Para sa Defense Minister ay bigla na lamang ito nakaramdam ng pressure dahil sa pagiging ama ni Hakuro na gustong suportahan ang kanyang anak makamit lamang ang matamis niyang oo ngunit hindi pa dito natatapos ang problema ng Defense Minister dahil may mensahe rin sa kanya si Albus at ito ay ang maging kanyang asawa sa pagtalo kay Momiji sa labanan at kung hindi man pala rin ay bukas rin si Albus sa pagiging mistress at desidido na sa kanyang desisyon kaya hindi na kinaya ni Benem Aro ang pangyayari. Dahil rito ay napagtanto ng ibang executives kasama si Rimuru na sikat pagdating sa mga babae si Benem Aro at ganun rin si Sui habang ang ibang executives naman ay hindi pinalad. Kinuha ni Rimuru ang opinyon ni Benny patungkol sa kanyang problema kaya sinabi nito na isang asawa lamang ang kanyang kailangan kaya masayang masaya si Momiji sa kanyang narinig ngunit tatanggapin niya pa rin ang hamon ni Albus para makuha ang karapatan na maging asawa si Benny. Walang problema kay Rimuru ang duel dahil isang pagsisikap ito para sa taong mahal niya ngunit ayaw niyang magdulot ito ng kamatayan kaya matapos sabihin ito ni Rimuru ay nag-usap si Shien at Shuna na ayaw patalo sa bawat isa kaya tumakas kaagad si Rimuru.